Hello guys! Welcome to my story sa pag-attend ko ng Sky Lantern Festival dito sa Taiwan. Sky Lantern Festival 2025. Ginanap ito ng February 2025. In more than 10 years kong tumira dito sa Taiwan at nagtatrabaho. This is my first time para umattend ng festival na ito. Ang Lantern Festival ay ginaganap 15 days after New Year sa lunar calendar. Hindi lang dito sa Taiwan kundi sa buong China. Ito ay isang cultural tradition na ginagawa nila 2,000 years ago na ang nakakalipas. Sa pag-celebrate ng Lantern Festival, makikita mo rin ang mga iba't ibang klaseng lantern na nakasabit sa mga streets, sa mga paypayan, at syempre ang pupuntahan natin ngayon, ang Sky Lantern Festival. Ang Sky Lantern Festival ay dinarayo ng maraming mga foreigner o mga turistang nagmumula pa sa iba't ibang bansa dito sa atin sa Asia. Tulad ng Korea, Japan, Thailand, Vietnam, Malaysia at Indonesia at meron din galing sa Pilipinas at iba pang foreign countries. Ang daming taong pumupunta rito para masaksihan o makapagpalipad ng lantern. Guys, nakikita nyo ba yung pila ng bus na yan? Yan ay mga tourist bus. Wala kaming mapagparkingan dahil sobrang haba ng pila. Ang festival ay ginaganap sa gabi para madilim at mas makita ang liwanag ng ilaw ng bawat lantern na sisindihan at palili pa rin sa himpapawid. Maaga pa nung dumating kami, 4 o'clock lang, pero ang haba na ng pila. Umabot na ito ng 10 kilometers. Ang hindi lang nila pwedeng pagparkingan ay ang mga bridge at ang mga masisikip na daanan. At dahil sobrang layo na ng pwedeng pagparkingan ay bumalik na lang kami. Dahil mula doon sa aming pagpaparkingan ay kailangan naming maglakad papunta doon mismo sa lugar kung saan sisindihan ang mga lanterns. At sa pagbalik namin ay nadaanan nga namin itong aming lugar na pupuntahan at may mga nagpapalipad na rito ng mga lanterns. Ito palang lugar na ito guys ay talagang paliparan ng lantern any time of the year. Karaniwan sa mga nagtutour dito sa Taiwan ay isa ito sa mga bucket list nila o mga gusto nilang gawin dito sa Taiwan. At sa festival ay mas marami at sabay-sabay ang pagsisindi ng mga lantern sa gabi. Diyan sa baba ng tulay na yan ang village na aming pupuntahan. Welcome to Lantern Festival Alay Lakad 2025. Ayan o, makikita niyo yan o. Ano pa sa likod? Ang dami. Ayan, nag-uumpisa na mag-build up yung mga tao. Punta kami doon. Medyo malayo yung lalakarin para makapunta ron sa location ng papalipa rin talaga. At hindi pinapayagan yung mga sasakyan na pumasok. Kasi nga, magkaka-traffic. Doon kami nag-park sa malayo. So, para ma-experience lang natin yung lantern festival. Merong konting walking. Let's go! Kahit medyo malayo ang lakarin ay para nakaka-excite pa rin pag nakikita namin tong mga lantern at papalapit na kami sa lokasyon. May mga nabibiling mga lanterns dito anytime. Pero iba yung mga lantern na sisindihan mamaya sa festival. Ito po ay pare-pareho ng kulay at free by registration. Dito na kami sa location ng paliparan ng Lantern 2025. Pakita ko sa inyo guys, marami nagtitinda dito at marami talagang tao. May mga kainan dito guys, mga street foods. At yung iba ay mga dito na naghintay para sa festival mamaya. Maaga pa nitong oras na ito pero unti-unti na nagbi-build up yung mga tao. Ang pagpapailaw ng lantern ay naka-schedule sa gabi 8 to 10. Maghapon na ang pag-ulan pero hindi pa rin tumitigil. Pero maaga pa lang ay marami na ring tao. Kaya diretso na tayo doon sa lokasyon. Napakaganda rin ng village na ito. Ito ay napapalibutan ng kabundukan dito sa Taiwan. At dahil isa nga rin ito sa mga tourist destination kung saan dito nagpapalipad ng mga lantern kahit hindi naman festival or any time of the year, ay talagang parang naging civilized na ito at sikat sa mga turista. Ito rin isa sa mga sikat na scenery dito, itong mga old street na tinatawag o mga lumang daan ng tren. Enjoy pa rin naman kami sa paglalakad at excited. At last, nakarating na rin kami. Sakto lang ang lamig ng panahon kaya lang umuulan. Nakaka-amaze ang ganda ng bridge dito sa Jilong River. At malapit na rin dito yung lokasyon. Tanaw lang ang stage at rinig mo lang nag-a-announce. Papakita ko pala sa inyo guys itong amazing bridge na ito. Sobrang taas at ang haba. Siguro pag dito ako pumesto, mas makikita ko yung mga lanterns.
Ang dami nang nadating kahit na umuulan. Yung iba may mga kasamang babies. At ito pala yung mga tropa. Nandito lang kami sa may gilid ngayon dahil at naghahanap kami ng mas magandang mapupwestuhan. Medyo maaga pa at patuloy na pagdami ang tao. Pero patuloy pa rin ang paglakas ng ulan. Hindi ko alam kung paano ako magbibideo kasi ang nakikita ko ay payong. Wala pa ring tigil ang ulan hanggang sa dumilim. Sobrang dami ng tao at talagang mahirap mag-video. Lalo na pag ganitong umuulan. Ang lokasyon pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao. At dahil malakas na ang ulan, ay mas napaaga. Ang dapat na 8 o'clock ay ginawang 6:20 ang unang pagpapailaw. Ang pagpapailaw o pagpapalipad ng lantern ay by batch. Every 20 or 30 minutes. Ganito kadami yung mga balloons na pinapalipad ng halos magkakasabay ng every batch. Nakaka-amaze nga naman at talagang kahit na pagod, puyat, basa, ay sulit naman ang pagod. Kaya hindi naman ako nagtataka kung bakit napakaraming tao pa rin kahit na umuulan. Yung iba nga dito ay kasama ang kanilang mga anak at mga basa na rin sa ulan. At ngayon ko naintindihan yung excitement ng mga taong paulit-ulit na nakaka-attend o nakakakita at nakakapagpalipad ng mga lanterns katulad nito o nakaka-attend ng festival. Pero kahit umuulan ay patuloy pa rin o pabalik-balik pa rin sila na uma-attend. Nakakatuwa nga naman kasing pagmasdan at ang iba dito ay nagwi-wish ng great fortune kasi ito daw yung ibig sabihin ng unang panahon kung bakit nagkaroon ng lantern festival sa kaugalian ng mga Hindu. Amazing, kahit kasi naulan, itong mga lanterns na ito ay hindi agad na-off yung fire at bumababa. Talagang diretso lang o patuloy lang sa paglayo at pagtaas. Nakakatuwa silang pagmasdan kahit malayo na. Ano nga ba ang una nyong dapat ihanda kapag gusto nyong umattend ng Lantern Festival dito sa Taiwan? Una, ihanda nyo ang inyong mga sarili sa mahabang pasensya. Katulad ngayon na umuulan, hindi mo yan inaasahan at hindi natin napipigilan. Dapat handa kang enjoyin ang dapat mangyayari katulad ng sa amin, wala kami mapagparkingan at ilang beses kami bumalik-balik. Handang maglakad. At syempre kahit anong mangyari dapat enjoy lang. Diba nga, Happy Lantern Festival. Experience Lantern Festival in Taiwan kahit na ulan. Sobrang daming tao. At dito nga guys ay marami na rin kaming kasabay na pauwi na. Pero mas marami ang papunta pa lamang. Kung gaano pa rin patuloy ang paglakas ng ulan ay ganoon din ang pagdami ng tao. Nag-enjoy naman kami guys sa first time namin na pag-attend ng Lantern Festival. Pero sana sa next time, hindi naman naulan. Ang haba ng kwento ko guys, sana makapunta rin kayo. Thank you! Balik na kami. Balik na kami pero karamihan ng tao papunta pa lang.